like to direct your attention, mga kapatid, from the book of 2 Corinthians, chapter number 11, verse 3. 2 Corinthians, chapter 11, verse number 3. And let us read this, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, "But I fear lest by any means," or in New King James Version, "lest somehow as the serpent deceive Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ." Amen. I would like to focus your attention to this word, mga kapatid, simplicity that is in Christ Jesus. And in NIV translation, give us a warning, mga kapatid, that we are being led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Meaning to say, tayo'y nililito at pinapahirapan, mga kapatid ko. At tayo po'y naliligaw sa ating pong pure devotion to Christ. Hallelujah. Sa Tagalog, mga kapatid, basahin natin para mas mainam. "Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo." Tayo po'y manalangin. Panginoon, bless the hearers of your word and bless your servant God. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Now, I want to preach, mga kapatid, on the subject, keep it simple. K-I-S. Keep it simple. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, keep it simple. God bless you. Malayo na kayo makaupo, mga kapatid. Ang buhay po natin, mga kapatid, sa huling panahon na araw ay marami na pong mapanglinlang at mandaraya, mga kapatid. Hallelujah. Marami pong mga bagay na kung saan ay nililito tayo, mga kapatid, at naguguluhan. At sa panahon ng mga ganito ay mas madali na lang sa atin, mga kapatid ko, amen, na mawalan tayo ng spiritual priorities, mga kapatid. Para bang mas mabilis nating bitawan at nagiging second or hindi na natin number one priority, mga kapatid, ng ating spiritual life. Why? If you look around, yung mga tao po ngayon, mga kapatid, ay marami na pong kinakabisihan, mga kapatid. At naging popular word na sa panahon ngayon yung simplify or keep it simple, mga kapatid. Dahil noon, maraming mga design na sa t-shirt, uso dati yung mga maraming mga guhit, mga kapatid. Alam niyo yung mga guhit na may mga drawing dito na pag tinignan mo, attractive, mga kapatid, sa una. But soon, you will realize na masakit na sa mata at masakit na sa ulo, mga kapatid. Amen? Na mas gustuhin mo na sang word na lang dito sa t-shirt. Or mas simple na lang, mga kapatid. And many are realizing the importance of getting this word back to basic. Lahat magsabing back to basic, mga kapatid. At pwede natin itong ma-apply sa ating spiritual life. Why? Because we can find a great blessings in refocusing on what the Bible calls us the simplicity that is in Christ. Everybody say simplicity. That's why in 2 Corinthians chapter 11 verse 3, tayo po'y binigyan, mga kapatid ko, ng warning. Lahat magsabing warning. Sabi, mga kapatid ko ng Bible, "But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus." Ibig sabihin, mga kapatid, na naging komplikado lang ang buhay natin noong pumasok ang kasalanan, mga kapatid. Dahil walang ibang plano ang kaaway to destroy us, to distract us, mga kapatid. At higit sa lahat, maging komplikado po ang ating pong pamumuhay at lalo na sa ating pong mga pinipili at sa ating pong, mga kapatid ko, priorities sa ating pong panahon ngayon. Why? What the Apostle Paul calls us a sincere and pure devotion, mga kapatid. Meaning to say, ay nagsasalita po si Paul at tinutukoy niya yung single-mindedness or a focused effort to a place or
Jesus, mga kapatid, that the center of all, na sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat po ng ating pong mga kapatid ko kilos, ay kasama natin ang ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan nasa ating isip po ang ating pong dakilang Panginoon. Dahil noon pa man, hallelujah, meron po tayo, mga kapatid ko, perfect fellowship with the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ngunit ang trabaho ng kaaway ay, amen, ay papahamakin ka at iyong pong isipan ay lalasunin, mga kapatid, at para po ikaw ay maguluhan. But I want to remind everybody or every person, mga kapatid, o believer na nandirito, that Christ give us a word, mga kapatid, that we need to live, that katulad sa ating dakilang Panginoon na simple. Hallelujah. Dahil wala pong binigay sa atin ng ating dakilang Panginoon na nag-confuse tayo o nagdadalawang isip tayo, mga kapatid. Dahil sa umpisa pa lang, tayo po ay binigyan na ng kaisipan na malinaw na ang plano ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That you will have a perfect life. You have a perfect relationship. And that is in Christ Jesus. Everybody say, praise the Lord. That's why, kung tayo po'y naging concerned, mga kapatid, sa panahon ngayon na ayaw natin madumihan dahil maraming pong virus. Lahat magsabing virus. Yung anak ko, pag sinasabihan naming virus, takot siya, mga kapatid. Hallelujah. That's why tayo ngayon may mga baon na alcohol, mga kapatid. Dahil yung kamay natin, gusto natin i-sanitize. Gusto natin na wala pong hanggat maaari, mga kapatid, maiwas tayo sa virus, mga kapatid. But you know what? Ano po ang kailangan mas importante nating i-sanitize, mga kapatid? Hindi lang yung kamay mo, Sister Sita. Hindi lang yung kamay mo, Sister Weng. Hindi lang yung kamay natin, mga kapatid. What is more important is, if we will sanitize our mind, mga kapatid. Yan ang kulang natin. Bakit? Masyado tayong concerned sa mga panlabas na kung saan nagkakaroon, nag-cause ng karamdaman, nag-cause, mga kapatid ko, na hallelujah, na tayo po mabakit. Alam nyo anong dahilan? Dahil takot tayo, mga kapatid, gumastos ng malaki. Dahil alam natin, pag nagkasakit tayo, amen, bibili ka ng gamot, pupunta ka sa hospital, mga kapatid. But I will tell you, amen, what is more important? We need to sanitize our mind, mga kapatid, na maging malinis ito. Bakit? Hallelujah, dahil hindi lang ang karamdaman o buhay mo o salapi ang mawala pagka yung utak ay malason, mga kapatid. Why? Dahil dyan nakasalalay, amen, yung mga basura at mga mabubuting bagay na papasok po sa inyong kaisipan. Because what's in your mind, it will affect your heart and it will affect your action, mga kapatid. And also your words. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo mag-ingat, na kapatid, na masanitize ang ating pong kaisipan, lalo na sa mga mundo na ini-introduce nila ngayon, mga kapatid, hallelujah, na laging mindset natin sa ating kaisipan, okay lang magkasala kasi may grasya ang ating Panginoon. Totoo na may grasya ang ating Panginoon, mga kapatid, at nagpapatawad ang ating dakilang Diyos. Ngunit huwag lang nating kakalimutan at kakaligtaan na hindi lang siya Diyos, mga kapatid ko, na tagapagligtas, but He is also the God of judge, mga kapatid. Meaning to say, hallelujah, binigyan ka ng Diyos ng grasya upang ikaw po ay lumaya, mga kapatid. Binigyan ka ng Diyos ng grasya upang hindi ka madisgrasya, mga kapatid. Kaya kanya binigyan siya ng grasya upang lumaya ka sa paggagapos ng kasalanan at hindi ka na bumalik muli, mga kapatid. Kaya ikaw po ay binigyan ng grasya ng Panginoon para may kapangyarihan ka, mga kapatid, to overcome sins at magkaroon ka ng buhay na perpekto na nandoon po at kasama si Kristo, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. That's why Paul reminds us that Jesus must be the center of all that we say, think, and do, mga kapatid. Hallelujah. Possibly ba yung pastor dyan? Yes. Indeed, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pinalalahanan tayo, mga kapatid, in the book of Colossians chapter 1 verse 18. The Bible says, and He, Jesus, ang sabi ng Bible, and He, Jesus, is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. In King James Version, ang sabi ng Bible in Colossians 1:18, that in all things He might have the preeminence. Everybody say preeminence. The reason why hindi makakikilos ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid, dahil hindi po siya ang nilalaman ng ating puso't isipan. Everybody say amen. Amen. Kaya po,
mahirap pasunurin ang tao na wala namang bilib sa iyo, mga kapatid. Sinasabi natin na nananampalataya tayo Kristo, naniniwala tayo sa Kanya, nagmamahal tayo sa Kanya, pero ang ating mga ginagawa ay taliwas sa Kanya, mga kapatid. Meaning to say, ikaw po ay kalaban ng ating dakilang Panginoon kung iyo pong ginagawa, hallelujah, ay hindi po ayon sa Kanya pong kalooban. At kapag naman si Kristo ay nasa iyong kaisipan at puso, mga kapatid, hallelujah, pag siya'y nananahan sa iyo, ikaw po ay magliliwanag at magsilbing pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Ikaw ay magsilbing asin sa mga taong wala ng lasa, mga kapatid, at magsilbi kang liwanag sa panahon at sa mundong ibabaw na madilim. Bakit tayo tinawag ng Diyos na maging ilaw at asin? Dahil walang ibang gagamitin ng Panginoon na instrumento kundi ikaw lamang ang tahanan ng glory, amen, ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. At paano tayo magiging tahanan kung wala siya sa iyong isip? At paano ka maging pagpapala kung wala siya sa iyong puso? At kung paano ka maging blessing sa iba kung hindi naman siya ang iyong pong nilalaman na iyong puso, mga kapatid? Everybody say, praise the Lord. That's why in everything, He might have this supremacy. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let your all be all. Meaning to say, sino ba ang tinuturing mo, mga kapatid? Lahat-lahat. Now, I want you to watch this, mga kapatid. Only when God is the Lord of your life, then He can lead you. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aking daanan. Not my will, Lord. Lagi natin sinasabi, but your will be done. Pero yung ating pong action, mga kapatid at salita, Lord, not my will, but my will be done. Not your will, but my will be done. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, kung ating Panginoon, mga kapatid ko, ay iniisip natin, dapat hindi lang siya Savior. Karamihan ng ating pag-iisip, siya po ay tagapagligtas. Hello? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Dahil nasa mindset natin, si Lord nagpapatawad. Totoo yan. Yan ang mindset natin lagi. Our God is our Savior. Amen? Hindi ako pababayaan ng Panginoon kasi siya ang aking dakilang tagapagligtas. Kailanman, hindi niya ako babayan. Totoo yun, mga kapatid. At kung hindi tayo mag-ingat, mga kapatid, minsan na tayo nadadaya dahil mindset na natin na mahal tayo ng Panginoon, hindi na tayo pababayaan at nagiging Panginoon lang siya ng tagapagligtas. Pero nakakalimutan na natin siya na hindi lang siya Savior, but He is also your God. Ibig sabihin niyang tatay mo, hindi mo lang yan basta tatay mo. Yang nanay mo, kaya ka pinapagalitan ng nanay at tatay mo dahil alam niya kung ano ang tama at mali, mga kapatid. Kaya meron pong mga no and yes na salita. Everybody say no. Everybody say yes, mga kapatid. If you check, mga kapatid, New Testament, if nabasahin natin yung 2 greatest commandment, mga kapatid, it's like a nutshell na kapag binasag mo yung number 1, love the Lord God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. But you try to break that down, mga kapatid, babalik ka sa 10 commandment in Exodus. Bakit? Dahil pagbasahin mong Exodus, mga kapatid, from first commandment, mga kapatid, 2 lang dyan yung hindi nagsasabi ng no. Lahat dyan puro no. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Ibig sabihin, hindi tayo nililito ng ating dakilang Panginoon. Umpisa pa lang, alam na ng Diyos kung ano pong nararapat at tayo na dapat sa atin, mga kapatid. Kaya nga sa 10 commandments, mga kapatid, kung i-check ninyo, umpisa pa lang may no na. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin yung no ng ating Panginoon, yan po ang pagmamahal sa atin, mga kapatid. Kaya nga ang magulang, pinagbabawalan ka, pag sinabi ng tatay at nanay mo, no!
Dapat mong sundin yan, mga kapatid. Dahil hindi yan sa kapakanan mo lang, kundi para sa iyong pamilya. Hallelujah. Bakit? Dahil tingin mo ba, pag napahamak ka, hindi madadamay mama at papa mo? Ganon din sa iyong spiritual life, mga kapatid. Akala mo lang walang epekto yung kasalanan na naktingin mo, papatawarin ka ng ating Panginoon. Dapat ma-realize sa panahon ngayon, lalo na sa generation na to, mga kapatid, that every sin that we make and na ating pong decide, mga kapatid, ay meron pong nakakibat na consequences, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kaya nga ang problema sa mga kabataan, sa lahat na kapatid, mga nanay, tatay, bago natin gawin ang isang bagay, una isipin muna natin, ano kaya maging consequences na ito? Is it good or bad? Always ask, is it wise kaya, Panginoon? Wala naman dahil yan yung first lie ng sabi ng serpent kay Eve, na dahil sa, you will not die. That's the first lie, mga kapatid. You'll not surely die. Yung word na, okay lang to, kasi mag-sorry naman ako sa Panginoon. I tell you, umpisa pa lang, deceive ka na, mga kapatid. Kaya ang sabi ng message natin nila Sunday, mga kapatid, huwag tayong magpadaya. Amen? Bakit? Marami ng mandaraya ngayon, mga kapatid. Namuhay tayo ngayon, hallelujah, alam natin na magulo ang paligid, but Jesus Christ wants us to live in simplicity. Bakit? Sino ba bang nagpapagulo, nagpapahirap sa atin? Hindi naman siya. Ang number one na nagpapahirap sa atin, mga kapatid, hallelujah, walang iba, number one, wag mong sisisihin, mga kapatid. You know what is more dangerous than sin? Alam niyo kung ano mas delikado kaysa sa kasalanan? The word called comfort. The greatest sin that David did is during his comfort time. Yung wala na siyang ginawa, mga kapatid, nandun siya sa palasyo, nakamasid siya sa magandang patawin ng palasyo, at instead nandun siya dapat sa gera, mga kapatid. That's why God reminded us last Sunday, be watchful and pray, mga kapatid. Why? We are living in these last days, mga kapatid. Hallelujah. Dahil minsan tayo na sa mindset natin, ang kasalanan, kaaway, pero hindi tayo minsan nag-careful, mga kapatid, that comfort sometimes will bring us to distraction, mga kapatid. At tayo di minsan ay nagkakasala. Hallelujah. Why? Because of comfort, you don't have time to God. Because of your comfort, wala ka ng gana, mga kapatid. Because of your comfort, amen, nagiging lazy na tayo. Because of your comfort, hallelujah, wala ka ng excitement, hallelujah, higit sa lahat sa ating pong dakilang Panginoon at sa gawain ng ating dakilang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. That's why, watch this, mga kapatid, meron akong hindi pa natapos, mga kapatid, ng mensahe, title, sinabi, pinamagat ako, when God shakes your comfort. When God shakes you. Why? People now in this generation are selfish. They want their convenience and they worship their comfort. They want to worship their titles, mga kapatid. That's the dangerous thing. You've been watchful na hindi magkasala, but be watchful also in your blessing times. Dahil madalas tayo nakakalimot sa mga mahal natin sa buhay pag may pagpapala na tayo. How much more ang ating dakilang Panginoon. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos, mga kapatid. Minsan, inuuga niya tayo at pinipilit tayong umalis sa ating pong comfort, mga kapatid. Why? Sometimes God allow us, mga kapatid, amen, to have a brokenness or a broken factor, mga kapatid. Hallelujah. Bakit inaalaw ng Panginoon na ikaw po minsan, mga kapatid ko, na magkaroon ng breaking moment? Why? Because He will. Why? In breaking moment, God will empty you, mga kapatid. Then, and if you empty, ikaw ay walang-wala na, wala nang ibang pupuntahan kundi ang Panginoon na. Bakit? Ang tao kapag nahihirapan, Diyos po ang lalapitan, mga kapatid.
Wala kahit pa sabihin mong hindi naniniwala yan sa Diyos, kapag ka may karamdaman, tatawag pa rin yan sa Ama. Dahil alam ng katawan na nilikha ng Diyos kung sino ang creator niya, mga kapatid. Tatawag pa rin yan sa ating dakilang Panginoon. Kaya ang mga problema ay dapat mong pinapasalamatan. Kaya po ang karamdaman, anumang klaseng iyong kinaharap ngayon, or ikaw man, mga kapatid, na sabihin mo, you are broken. Be thankful to God, mga kapatid. At tingin mo walang-wala ka na. Why? Because emptiness, mga kapatid, sometimes will help you to be humble. And broken moment, there are lots of realization, mga kapatid. That's why God loves broken people. Why broken people? Meron silang malawak na pag-unawa, mga kapatid. Why? When you're broken, God can easily reveal Himself to you. When you are broken, you have time for Him dahil lalapit ka sa ating dakilang Panginoon. Then if you have time for God, then God will reveal that He will bring you, He will give you revelation, mga kapatid. The only time that God can't reveal to Himself for us because we are busy, mga kapatid. Don't expect that there are blessings and revelation from the Lord if you don't have time for Him. Huwag kang mag-expect, mga kapatid, ng revival kung wala tayong panahon from Monday to Saturday sa Kanya, mga kapatid. Dapat simula pa lang ng Lunes hanggang Sabado, niluluto na natin ating puso't isipan at damdamin, mga kapatid. Hindi puro po dala natin bit-bit ay pagpapatawad sa ating Panginoon. Patawarin mo. Dapat tayo maging excited, mga kapatid. Hallelujah, na may oras din tayo panahon sa ating dakilang Panginoon. Wow! Busy people, mga kapatid, hallelujah, sometimes, hallelujah, yung mga tao na yan ay mapapahamak po, mga kapatid. There's nothing wrong na ikaw may trabaho. There's nothing wrong that you have business. There's nothing wrong na nag-aral ka, mga kapatid. But what is wrong is kung hindi mo na naging priority ang ating dakilang Panginoon. That's why that's why God sometimes allows you to have this brokenness factor, mga kapatid, or process para ma-realize mo na kailangan mo ang ating dakilang Panginoon. Then His glory will reveal to you. Why? Listen to this. Without the touch of God, without the touch of God's supernatural, you are nothing. We are nothing, mga kapatid. Kaya wag kang magmayabang na okay ang kalagayan mo ngayon. Wag mong sabihin na buti pa ako, walang karamdaman, buti pa ako pinagpala, ito, pinagpala, wala akong karamdaman. Wag nating ipagmalaki yan, mga kapatid, na may lakas ka pa, may meron ka pang araw, bata ka pa, mga kapatid ko. Ngayon pa lang may bata man o may matanda ka na, dapat maglingkod tayo ng seryoso sa ating dakilang Panginoon. Ang kailangan nating muli, mga kapatid, ay ma-encounter ang ating dakilang Diyos at ang kanyang pong dakilang pagkilos sa buhay natin, mga kapatid. Why? We need to ask in this generation, mga kapatid, Lord, help me to experience your glory once again. Why? Because only we will experience the supernatural, mga kapatid, glory of God. Then we will change, mga kapatid, and may the glory of the Lord fill this temple. And it is the glory of the Lord will change us. And it is the glory of the Lord will renew us. And it is the glory of the Lord will give us a perception na tama at tamang ugali, mga kapatid. Why? It is the glory of the Lord will give us a new man and renewed man, mga kapatid. That's why we need to encounter Him, mga kapatid. That's the reason why you are here. Hindi para makinig lang, hindi para pumalakpak lang, hindi para magkaroon ng attendance, mga kapatid. But you are here because God is expecting you that your hearts will be open, your minds will be open, and your eyes will be focused on Him because God is prepared something greater things for you, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ni Solomon, baliwala ang lahat ng magagarang mga palasyo at lahat ng mga magagandang mga okasyon, decoration or mga bagay na ito kung wala po ang glory ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya wag ka nang magpalito sa iyong kaisipan, na kapatid. Amen? Na ganito ang mindset dahil pinipilit ng sanlibutan na ganito ang iyong mindset. Ganito ang iyong pag-iisip. Dapat ganito ang success, mga kapatid. I tell you, success without God, without Jesus is not success, mga kapatid. Without Him, we are totally nothing. What profit is a man if he gained the whole world and lost his own soul?
Hindi lahat yan, hindi mo kaya yan madadala, mga kapatid. Anong silbi ng pagsikap mo? You are CEO and wala kang absent, mga kapatid. Pagdating naman ng rapture, may iiwan tayo, mga kapatid. Hindi mo mabibitbit yung bahay mo, yung kayamanan mo. That's not bad, mga kapatid, to have houses and everything like that. Kaya nga, ang sabi ng Bible, mahirap makapasok sa langit ang mayaman. Kaya ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka mayaman, hindi ka pinagpala. Blessed are the poor in spirit. Blessed are. Dahil kapag ikaw na nasa kay Kristo, higit pa at walang papantay na kayamanan sa sanlibutan, mga kapatid. That's why in this world, mga kapatid, we live in complicated, mga kapatid, na madalas na nilalagay sa ating pong mga wrong perception na, you see, mga kapatid, yung dati na damit, madali lang tignan. Kapag kaya ay lalaki, malalaman mo na yan ay lalaki. Ngayon, mas maganda pa yung lalaki kaysa sa babae. Gwapo nga, pero alanganin naman, mga kapatid. Tapos, mahirapan ka na mag-analyze ngayon dahil yung mga babae may mga muscle na rin. What do you mean, Pastor John? I tell you, mga kapatid, lalo na meron tayong senator na nagpo-push nito. I tell you, God is very clear. When He made you, He made man and woman, He is very clear. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Hindi confused ang Panginoon. Nung ginawa niya ang babae at lalaki, hindi siya confused. Hindi niya pwedeng sabihin, at gagawin kita, pero pag meron ka ng mulat ka na, tsaka ko sasabihin na lalaki at babae ka. No. Ang sabi ng Bible, then God created Adam and Eve, mga kapatid. Ibig sabihin, sinuhusgahan mo naman sila, Pastor. Hindi ko sila hinuhusgahan, mga kapatid. In fact, I love them. May mga kaibigan din akong mga ganyan, mga kapatid. Hallelujah. Sino ako para husgahan sila? I love them. But you know what is judging them? Na hindi nila matanggap yung salita ng ating dakilang Panginoon. Why? Because the Word of God is judging them, mga kapatid. Because this is the higher authority. Hallelujah. Hindi mo pwedeng sabihin na mapanghusga kayo mga religion. No. Sabihin mo yan sa ating Panginoon. Dahil pagdating ng araw, I tell you, mga kapatid, maraming mapapahamak dahil dyan. Dahil if you check the Bible, mga kapatid, hallelujah, karumaldumal na isa sa pinakamalalang kaparusahan na ginawa ng Panginoon, sinunog niya yung Sodom at Gomorrah, mga kapatid. Why? Apoy po ang nag-aantay, hallelujah. That's why I tell you, church, we love them, hallelujah, we will welcome them, mga kapatid, but we should remind them, hallelujah, na ang ating dakilang Panginoon, ang kalooban niya sa atin ay hindi po magulo, but simple. Mga kapatid. Kaya huwag mo sabihin, inuhusgahan mo naman kami. Ganito na ang kalagayan namin. No? I have the right. Say, yes, you have the right. Dahil hindi ko naman trabaho ng maghusga eh. Sa Panginoon yan. Sabihin mo yan kay Lord, mga kapatid. Sabihin mo yan. Because I'm not here, mga kapatid, to tell everybody na ikaw lang ang maligtas, ikaw lang maligtas. Only God can do it, mga kapatid. Ang Diyos lang ang makapagsabi niyan. That's why I tell you, mga kapatid, that you know what is true religion? Kung anong totoong religion, mga kapatid? Hindi doon sa kung anong pangalan lang. Amen? Bukod doon na si Jesus Christ ang kanilang Panginoon. You know what is true religion is? If you can control your tongue. And not by the way you dress, mga kapatid. Because it is possible we are wearing holiness but still gossiper. Dahil napakarami ngayon, mga kapatid, amen. You say holiness is both inside and outside, mga kapatid. What result on the outside is doon po yung kung anong nilalaman natin sa loob. I tell you, church, hallelujah, kung ikaw dinadaya ng sanlibutan ngayon, nagsusuot ka na ng palda na umabot na dito, mga kapatid, I understand sa may mga work na minsan, mga kapatid ko, hallelujah, kailangan nila magpantalon, that's required, but nagpapaalam sila sa atin, mga kapatid. Why? Because they are protecting also themselves. At alam nila, mga kapatid, but to those young people, sino man yan, nanay man yan, mga kapatid, please, huwag kayong maglakad na halos kita na yung hita niyo, mga kapatid.
Hindi porket binabalandar dyan sa sanlibutan, okay lang sa kanila, igagayahin mo, mga kapatid. I tell you, ginugulo ka lang ng kaaway, mga kapatid. Mamuhay ka ng maayos. Hallelujah. Dahil para sa kapakanan natin yan lahat, mga kapatid. Why? Sino bang mapapahamak kung hindi lang din ikaw, pati yung mga tao dyan? Amen. Kaya sa panahon ngayon, uso na yung mga kapatid na sayaw-sayawan na nagsusuot, mga kapatid ko, ng mga maikli at halos kita yung kilikili natin, mga kapatid. At okay lang at sasabihin natin assignment. Sabi ko, bagsak. I tell you, if you'll not discipline this generation, mga kapatid, sila ang magdidisiplina, sila ang mag-ano sa atin. Ikaw ang magiging sunod-sunuran sa kanila, mga kapatid. I will not allow my son or your daughter, please do not allow your daughter, your son, na the porket assignment na manigarilyo sila, magsayaw-sayaw sila dyan na nakahalos, ano na, mga kapatid. No sir, no ma'am. We should learn to say no. Yan ang gusto ng Bible, yan ang sabi ng ating Bible, mga kapatid. No is no and yes is yes, mga kapatid. Pag sinabi ng ating Panginoon na no, dapat nating sundin, mga kapatid. Dahil para yan sa ating pong kapakanan. Hallelujah. Kaya nga, binigyan tayo ng ating Panginoon, tinawag, nanlilinis, pinili, at pinagaway. Dahil ikaw, mga kapatid ko, na muli na magkaroon ng kabanalan, hindi po para magkaroon po, mga kapatid ko, ng standard lang, o maayos na ganito lang para tawagin ka lang. No. Sir, no, ma'am. Holiness is both inside and outward and outside, mga kapatid. That if you have Christ in your heart, if you have Christ in your mind, then makikita yan sa iyong panglabas, mga kapatid. Because the abundance of the heart, the mouth speak. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung hindi si Kristo yung sinasalita natin, kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Amen. Kung tayo po minsan, hallelujah, baka hindi mo na nalalaman or na-realize na minsan kaka-stress natin sa buhay, kaka-focus natin sa mga bagay-bagay. Sino bang hindi napapagod? Sino bang walang gagawin, mga kapatid? I know that, sir, ma'am, but I tell you, you must be careful the words that come out to your mouth. Why? Baka hindi mo alam, kinakurse mo na ang ating dakilang Panginoon, especially sa mga magulang, sa may mga anak, mga kapatid. Never say negative words o bad words sa mga anak. Una, wala silang choice na kayong mag-asawa na pinanganak sila, mga kapatid. Dapat natin silang mahalin at unawain at alagaan, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating sabihin sa ating mga anak, na kalamiin mo, puspusan, kalamiin mo, ilabog, ang sarap mong mga anak ka pa ba? That is a curse word from the Lord, mga kapatid. Pasalamat ka nga, bless ka ng ating Panginoon na may anak ka. Hindi porket nagkahirap-hirap ka lang, mga kapatid, dinamay mo na siya. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, every word that come out to our mouth. Why? Dahil minsan dyan lang din tinitignan ng Diyos, mga kapatid. Dahil nakikita ng Panginoon ang ating pong puso. At kung anong nilalaman ng ating puso, yun din ang ating pong, mga kapatid, lalabas sa ating mga bibig. At if you look, Job, mga kapatid, siya po'y matatalo lang kapag ka nag-curse si Job, mga kapatid. But when Job, amen, bless the name and thank the Lord Jesus Christ, at siya po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon in spite of his situation, in spite sa kanya pong pangyayari, mga kapatid, hallelujah, nanatili na tapat pa rin si Job, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na, hallelujah, dahil sa ganito, dahil sa ganyan, dahil sa kahirapan, kaya ko nagawa. No, sir, no, ma'am. What we need in this last generation, we need self-control. 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 Kailangan mo dapat i-control hindi lang yung pananalita at yung gawa mo, mga kapatid, pati isipan mo. Kaya nga tayo ay iniimbitahan ng Diyos, mga kapatid, to have the fruit of the Spirit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. That's why God is inviting us. Amen. Please, am I welcome? Pwede bang pumasok? Kaayusin kong puso mo. Kaya ka nagiging complicated yung buhay mo kasi hindi na si Kristo ang nasa puso mo, sa buhay mo. My status on Facebook, complicated. Your status in life is complicated. Daming problema, pastor. Daming ganito, ganyan. Alam nyo, sa panahon ng kahirapan, lalong-lalo na sa mga nanay, tatay, I tell you, hindi nyo pwedeng sabihin, kaya kung nasabi yun na ano yun,
Hindi mo na mababalik yun. Hindi mo na mababawi yun. Kaya kailangan mo ng self-control. Pagpipigil sa sarili, mga kapatid, para hindi ka magkasala at yung mga salita na lalabas sa'yo, ingatan mo, mga kapatid. Dahil baka yung pagpapala mo nakasalalay dyan. That's why if your status is complicated, I tell you, you need to return to Jesus. Why? Because He is simple. Yeah, He is simple, mga kapatid. Simple lang. Ano bang ginasabi ng Panginoon? Come to me. Wala naman sinabi ng Panginoon. Requirements. Valid ID, valid government ID, to valid ID, ganito babayaran mo, pa-Xerox mo. Wala. Nagsumikap nga tayo magbayad na magkaroon tayo ng mga ganitong ID, passport and everything, mga kapatid. Pero ano sabi ng Bible? Sinong nahihirapan na papagano? Lumapit kayo sa akin. Wala na sinabi ang ating requirements, mga kapatid. Ang kailangan lang niya ay mapapagkumbaba na puso, mga kapatid. That's why God allows you sometimes to have a pain and brokenness so that you will become empty. And then you will become, if you will become empty, then that's the time na ma-realize mo kung gaano kahalaga si Lord sa iyo. At lalapit ka sa Kanya, mga kapatid. At si Lord po, mga kapatid ko, amen, kailanman, ang sabi niya, God hates the proud, but He will give grace to the humble. Kaya magpakumbaba lang tayo kung tayo nakakaranas ng problema. Meron ka mang kahirapan, meron ka mang karamdaman, lahat-lahat na bilangin mo, mga kapatid, ang kailangan mo lang ay si Kristo. Lumapit ka lang sa mga dakilang tagpapagaling. Lumapit ka kay Kristo sa dakilang tagapagligtas. Lumapit ka kay Kristo sa dakilang, amen, tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. That's why in this generation, mga kapatid, we need to ponder some things that Jesus in His teachings teach us, mga kapatid, to be preeminent. Number one, in your choice of friends, you need to learn to say no. That you need to guard yourself, mga kapatid, sa mga kaibigan mo na alam mo magpapahamak sa iyo, mga kapatid. You love them, di ka pinagbawalan na magpagbigan sa kanila, but does not mean na gagawin mo yung mga bagay-bagay din na alam mo na magpapalayo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Number one, ganun din sa ating interaction with our family, mga kapatid. Number two, sa ating family. Why? Sometimes, forget family, hallelujah, ay sama-sama na kayo na magkaisa na gagawa din ng bagay na kung alam nyo na mali, mga kapatid, hallelujah, kailangan nating ituwid at itama. By masaklap na nagkaisa nga kayo pero sa maling bagay, mga kapatid. Dapat kung magkaisa kayo, amen, sa mabuting bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Number three, sa career choices natin, hindi porket malaking sahod, mga kapatid, hallelujah, ay doon ka na at in-offer sa iyo na ganito, willing kang ipagpalit yung kabanalan at ang kaligtasan, mga kapatid ko, hallelujah, amen, napakarami pang trabaho at kahit man, mga kapatid ko, amen, sa panahon ng kagutuman, kaya kang i-bless at pagpalain ng ating Panginoon. Dahil minsan tinitignan ng Diyos, mga kapatid, amen, yung ating pong loyalty or commitment natin sa Kanya. Amen. Dahil minsan, ang pagpapala ng ating Panginoon, hindi po yan nakabase sa panahon ng tagutom o abundance, mga kapatid. Because God will bless those people who is loyal to Him. Number four, sa ating pong motibo sa pagpunta sa church, dapat nating ayusin ito, mga kapatid. Ano ang motibo mo kaya ka nandito? Baka dahil takot ka lang, or baka dahil may ministry ka lang, or dahil gusto mo lang, mga kapatid ko. Dapat kung ang lagi nating ilagay sa ating motibo, mga kapatid, kaya ka nandirito dahil mahal ko si Kristo. Ang pagpunta sa simbahan hindi na dapat pinag-iisipan pa. Ang pagpag-pray hindi na dapat pinag-iisipan pa. Ang pagpupuri sa ating Panginoon hindi na dapat pinag-iisipan pa. Hindi na dapat yan, mga kapatid ko, binibigyan ng instruction or announcement, mga kapatid. Why? Ang pagpupuri dapat, amen, ay kusang loob. Ang pasasalamat dapat hindi na pinag-isipan, dapat kusang loob. Gayon din ang pagpunta mo sa church. You must be 100%, mga kapatid. You are well prepared and ready. Amen. Because God give everything that He has for you. Pero tayo nandito sa church, tinitipid natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya nga may incident sa Bible, mga kapatid ko. Minsan, bakit Pastor John, pagdating anniversary, gumagastos? You know what? Kahit kumain ka lang dyan sa labas, gastos na yan. Kung meron mang dapat worth it na paggastusan, ay ang gawain ng Panginoon.
While then meron sa Old Testament, or I forgot the verse, but there's an incident that they are blessed in, you know, they are promoted, mga kapatid. Daming pagpapala. You know what? Sinaway sila ng ating Panginoon. Alam mo kung anong kulang? Yung ugali nila, mga kapatid. Dahil nakalimutan na nilang i-bless din ang templo ng ating Panginoon. Kaya nga sa anniversary, mga kapatid, dapat tayong magkaisa. Hallelujah, sa gawain ng ating Panginoon, pasasalamat natin sa Kanya. Now that we have the church ng ating dakilang Panginoon, yung gastos na yan, mababalik yan at kayang bayaran yan ng ating Panginoon at kaya yan i-return ng Lord 100-fold so blessings. If you give, amen, your full heart, your full support to the Lord Jesus Christ. And if you love the Lord, if you really love the Lord, then you will love also the church. You will love also the people in the church. You will love also, mga kapatid, your brothers and sisters. Hallelujah. Kaya wag nating lutuhin ang ating kaisipan at mamuno, mga kapatid ko, ang gawa ng mga mundo at ng laman at ng kaaway. Dahil ang gusto ng Panginoon na siya manahan sa ating puso at isipan, mga kapatid. Why? If God is the center of our relationship in our heart, then hindi tayo mahihirapan, mga kapatid. Kaya ka nahihirapan. Alam niyo kung dahilan, dahil wala si Kristo sa puso mo. Everybody say, praise the Lord. Saan ka nakakita ang Kristiyano na puspos ng Holy Ghost malungkot? Saan ka nakakita ng Kristiyano, mga kapatid ko, amen, lagi po, mga kapatid ko, amen, na inuuna ang ating dakilang Panginoon na pinabayaan niya? No. Pangako ng ating Panginoon, kapag inuna mo siya, kapag siya ang inuna mo, mga kapatid, susunod ang lahat ng bagay sa iyo. Dahil tapat mangako ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Ang ginagawa lang ng pangangailangan mo, minsan yung iyo pong desire or selfish ambition, mga kapatid. That's why we need to give up, amen, ourselves. Dahil sabi ng Bible, in the last days, men and women will be lovers, will become more lovers themselves, mga kapatid. Na instead na mapagmahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Dahil tinuturuan tayo ng sanlibutan ngayon, mga kapatid, to have an iPhone, hallelujah, Facebook, everything na yung mas inuuna natin yung profile, pagandahin, updated lahat, everything. We are updated in things of this world, mga kapatid. Pero hindi natin pinangangalagaan ang ating spiritual, mga kapatid, life. Our priority must be our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kapag siya po ang ating pong nasa isipan at puso, madali lang ikaw pagpalain ng ating Panginoon. Madali ka lang i-bless ng ating Panginoon. Madali ka lang i-promote ng ating dakilang Panginoon. Dahil nakikita niya na ikaw ay tapat at kailanman ang mga tapat niya at loyal sa Kanya, kailanman hindi pababayaan ng Diyos at pagpapalain ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sa giving, sabi ko kay Mama Jo, kamusta Mama Jo? Laging positive pa rin, Pastor, ang dami nating pera. But in reality, out of 100, wala lang sa 20 ang nagta-tithes and offering. What do you mean, Pastor John? Yes. Para saan? Lagi tayong nire-remind ng Lord, Malakay chapter 3 verse 10. Saan natin ninakawan ng ating Panginoon? You know what? The reason why we live in life of complicated and distraction. Lahat, mga kapatid. Dahil mismo lang din tayo ang dahilan. Hindi mo pwedeng sisihin ang Panginoon. Bakit wala akong blessings, Panginoon? Hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. And it will always the principle of giving ng ating Panginoon. If you give your tithes and offering, your love offering, then saan ka pagpapalay ng ating Panginoon? Doon sa inyo pong giving. Ay, ang mundo binabaliktad yan, mga kapatid. Para lang yan sa ganyan. Yung mga religion na yan, mangingi lang yan. You know what I tell you, here's the reality, mga kapatid. Totoo yung sabi ko, mga kapatid. Kaya ayusin natin yung kung gusto mong pagpalain ng ating dakilang Panginoon, maging tapat tayo sa ating pong tithes and offering and love offering, mga kapatid. Bakit saan ba yun mapupunta? Dito sa templo ng ating dakilang Panginoon. Hindi, Pastor, sa iyo yan mapupunta, Pastor eh. No sir, no ma'am, hindi lang sa akin yan. Now, let me give you example. Your tithes and offering is only 10%. Yung tithes nyo ay only 10%. Tama? Halimbawa,
Kung meron kang 100, 10 piso, tama ba, 10 piso? 10 piso sa church. 10 piso para sa ating Panginoon. Para saan? Ang sabi ng Malakay 3:10, para po merong makakilos tayo, makakain tayo, mga kapatid ko. In other church, yung tithes and offering, tithes, mga kapatid, is 90% para doon lang sa pastor. Bakit? Kasi sa ibang probinsya, sa ibang lugar, yung 90% na yun, yung 10%, ibabalik yun sa church. Yung 90%, yung tithes, para kay pastor, 90%. Dahil sa ibang lugar, wala silang rental, wala silang binabayaran, mga kapatid ko, ng church building. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na para kay pastor lang yan, tithes na yan, tithes na yan. That's why dito, mga kapatid ko, simula pa lang, hallelujah, inaprubahan na natin bakit nagre-renta tayo dito sa Manila. Yung tithes na yan, mga kapatid ko, hindi yan 100% kay pastor. Kaya sabi ng Bible, subukan ninyo ako. Number 1, para kay kanino? Para kay Lord yan. Kung binigay mo yung ikupo mo, mga kapatid, ito ay para sa ating Panginoon. Because God loved the cheerful giver. Kapag magbigay ka, dapat matuwa ka, mga kapatid. Dahil alam mo, mayroon pong kaluluwa. Amen. At mayroon pong mga tao na maliligtas. Bakit? Sa pagbibigay mo ng love offering at tithes offering, maraming maaabot, mga kapatid ko. Amen. Hindi lang, amen, sa ating pong mga needs, kundi pati din ng mga kaluluwa at ating pong mission, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang daming reklamo, kay pastor lang yan kay pastor. Kaya nga, dahil walang nagbibigay kasi ang mindset ninyo kay pastor mapupunta yan tithes. Yung love offering, hindi yan mapupunta kay pastor. Yung tithes lang ang kay pastor. Pero yung tithes natin, ang patakaran natin dito, mga kapatid, 40% lang. Ibig sabihin, sa 10 piso na binigay mo, bawasan mo pa ng 40% yun. Magkano kay pastor? 4 pesos. Baka akala nyo kay pastor dyan yan lang lahat. No! Bakit? Sa ibang church, pwede mo ma-apply yung 90% ng tithes sa kay pastor. Bakit wala silang binabayaran dito? May binabayaran tayong rental. Bakit nag-encourage pa rin kayo ng love offering para church rental? Kasi nga hindi sapat. Out of 100 people, wala lang sa 20 ang nagbibigay ng tithes na ikapo. Nasaan yung pamumuhay natin kay Kristo, mga kapatid, kung doon pa lang sa giving ng 10% lang hiningi ng Diyos kung hindi natin mabigay sa Kanya? Salamat tayo, meron tayong malamig na lugar, mga kapatid. Meron tayong microphone, wireless, mga kapatid. Binless tayo ng ating dakilang Panginoon. Meron tayong magandang parking lahat. Compare sa ibang lugar na halos yung bubong nila, mga kapatid ko, amen. Trapal na lang, sako na lang, mga kapatid. Kawayan na lang yung dingding. May mga tae ng pusa, kalabaw, aso, mga kapatid. Pasalamat tayo, amen, na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Pero wag nating gawing dahilan para hindi tayo magbigay sa Kanya. Why? Hindi magbabago ang pangako at salita ng ating Panginoon, because God will always bless those people, amen, na matapat, amen, na sa Kanya na nagbibigay. That's why your tithes and love offering will help the church. Kaya nga natutuwa ang mga pastor pagka merong kamay tas merong papel. Uy, love offering to. Kaso pagpunta mo sa CR, prayer request pala, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi mababali, hindi magbabago ang pangako ng ating Panginoon. Kung magbibigay ka ng isang baso doon sa lingkod ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ang promise ng sabi ng Bible, mga kapatid ko, pagpalain ka ng ating Panginoon. Paano ang mindset natin na bago, binaluktot ng sanlibutan? Yung offering ka, tayo sabi ko, para sa pastor yan, para yumaman lang yan sila, para yan. No. Manatili ba tayo dito kung para sa akin lang yan lahat, mga kapatid? Ang hirap ng bayarin natin. Buti na lang, salamat sa Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Hindi na ba? Hindi na nag-aabuno minsan si Mama Jo. Hindi na, Mama Jo. Hallelujah, hindi na kahit papano. Pero ini-encourage ko ang bawat isa, if you want to live a life of simplicity and blessed and abundant, you need to be faithful in your giving, mga kapatid. Dahil doon makikita ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sa anak ko pa lang, ngayon pa lang, tinuturuan na namin siya, mga kapatid, magbigay sa ating Panginoon. Kaya nga mayroon tayong record, mga kapatid. Meron din tayong tinatawag na system at meron din tayong tinatawag, mga kapatid ko, hallelujah, na kung meron kayong hinahanap na tanungin nyo lang, mga kapatid.
Hallelujah. Meron tayong record at meron din kayong system kung ayaw niyong tanungin. Kaso hindi naman kayo nag-check sa system. Andun yung receipts niyo, resibo ng giving niyo mga kapatid. Mag-i-email kami sa inyo at kapag in-access niyo yung system, makikita niyo lahat ng attendance niyo at giving niyo doon mga kapatid. Amen. Lahat doon nakikita at kung meron kayong hallelujah, that's why we will do this. Why? Dahil kung pagdating naman sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon, hindi mo pwedeng may dahilan kay Lord na nagkulang siya. Nagkulang ka Panginoon, no, sa tapat ang ating Panginoon na nagpala sa atin at hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible mga kapatid in Old Testament, do not forget the Lord when you are in your blessing times. Dahil siya ang nagpala sa iyo. Everybody say amen. Dahil may ibang pagpapala, hindi ang Panginoon ang nagbigay. Pero kapag si Lord ang magpapala, matindi yan mga kapatid. Siksik, liglig at umaapaw. Kaya nga natutuwa ako mga kapatid, nakikita ko si Bea, nagbibigay, nagtatights ng 5 piso, 10. Wow! Diba? At least mga kapatid, ngayon pa lang napapractice na nila mga kapatid. Andun sa record nila. Continue yan doon. Bakit ka nagre-record, Pastor? Ayoko na ma-record dito, ganyan. I tell you, si Jesus Christ, nagre-record yun. Umpisa pa lang, pag tinanggap mo ang bautismo, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, may record ang ating Panginoon. Kung kailan ka nag-pray, kung kailan ka na, lahat mga kapatid. Kaya pagdating sa judgment day, wala kang may dahilan sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, kasi ganito, ganyan. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, mamuhay na tayo ng matuwid at maayos sa ating dakilang Panginoon. Kung meron man tayong dapat ayusin na natin ngayon. Number 1, ang ating pong relasyon sa ating dakilang Diyos. Bakit? Dapat nating ilagay sa ating kaisipan na ang kaligtasan mo, hindi nakadepende yan sa ganda ng service, sa ganda ng sermon, sa ganda ng tugtugan at awitan. Ang kaligtasan mo ay nakadepende yan sa iyo, mga kapatid. That's why sabi ng Bible, work out your salvation with fear and trembling. Hindi mo pwedeng sabihin dahil kay pastor, dahil sa kanya, dahil sa ganito Panginoon, dahil sa ganyan. No, sir, no, ma'am. Pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang sisingalin ng ating dakilang Diyos. Bakit mo pinabayaan ang kaligtasan na binigay ko sa iyo? Everybody say praise the Lord. Kaya wag kang mamuhay ng komplikado. Kung gusto mo mamuhay ng simple lang at maayos, lumapit ka lang kay Kristo mga kapatid. Because God is very clear. Dali lang. Basic. Sino ba ang nagpapahirap sa iyo? Tanungin mo sarili mo mga kapatid. Ask yourselves. Now let me ask you this. How many times that God failed you? Every time that you ask the Lord, you have a question from the Lord, Lord, ganito, ganyan, I tell you right away, sasagutin ka ng Panginoon. Lahat ng prayer mo, Panginoon, bakit kaya minsan, we have sometimes conversational prayer, yan. Yung prayer na, parang nagtatanong ka, nag-usap lang kayo mga kapatid. I tell you, minsan, sasagot ang ating Panginoon mga kapatid. Sometimes, in your thought, kaya minsan pagka kami gumagawa ng mensahe, mayroong tinatawag na buo na yung mensahe mo, pero maraming thought na ibibigay sa ating Panginoon na isusulat na i-add-on mo mga kapatid. Dahil maraming sasabihin ng Diyos sa iyo, ang problema lang, wala kang time sa Kanya. Tinuturuan ka ng Lord na mamuhay ng maayos at simple kapag kasama mo siya, pero ikaw umaalis, tumatilo, lumalabas tayo mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, oops, limit. Curfew na. O wag na yan. Ginagawa natin mga kapatid, we will try to ganito, ganyan. Why? Iniiba natin, ginagawa lang natin siyang Savior, hindi siya Diyos. Binibitawan natin siya sa panahon na kapag mga bagay na gusto natin, mga kapatid, ayaw ko pa, pastor, kasi ganito, ganyan, ganito. We have our own, mga kapatid ko, thinking and mindset. Kaya tayo naging buhay natin, naging magulo at komplikado dahil lang din sa atin, mga kapatid. Kaya wag mong pwedeng hindi mo pwedeng isisi yan sa iba at sa ibang tao na ganito, ganyan, mga kapatid. What you need to do is to return to Jesus Christ. Why? If you live right to the Lord, si Lord ang susi. Kung gusto mo mabuhay na maayos
sometimes, si God pa rin ang susi, mga kapatid. Kung gusto mo maging matuwid, walang iba magbabago sa iyo, maglilinis sa iyo, at maghugas sa mga kasalanan mo, at magbigay sa iyo ng pag-asa. Si Kristo pa rin ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya nga, sila Paul at si Peter, hindi sila nang hinayang, hindi sila naguluhan. Bakit? Si God ang nasa isip nila, sa puso nila, si Lord ang nilalaman. Kaya pagdating sa pangangaral, hindi sila natatakot, hindi nila kinakahiya. Bakit? Dahil alam nila kung sino ang totoo at katotohanan. Because the truth will set them free. Everybody say, praise the Lord. Kaya di ba minsan, Nanay Sita, nagkaroon ng realization every time na mag-usap yung mga kapatid, mas lalong lumalim yung relationship ng time na nagkaroon siya ng karamdaman ng ganito. Naintindihan niya. Mas lalo niya naintindihan, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa buhay niya. Iba-iba ang kaparaanan ng ating Panginoon. Ay, iba-iba ang kalagayan natin at iba rin ang kaparaanan ng Panginoon. Your ways is not His ways. Neither your thoughts are His thoughts, mga kapatid. Kaya wag mong questionin ang ating Panginoon kung anong kalagayan mo ngayon. Sikapin mo, lingapin mo, hanapin mo, Lord, in spite of my situation, God, I will still love you and choose you, God. I will submit to your will, Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. I have this dream, mga kapatid, many nights. And ayoko talagang managinip, mga kapatid, dahil nakakatakot. And it's like, I don't know, but sometimes hindi ko sinishare kay Mrs. dahil nakakatakot siya, mga kapatid. Amen. That in the last days, it's biblical, mga kapatid. You know, if you read the Bible, mga kapatid ko, amen. Your old man your young man. Now, if you check in the Bible, mga kapatid, tunay na kailanman ang Diyos hindi talaga nagkulang ng paalala sa atin, mga kapatid. So, that's why I have this word that marami na tayong beses na pangangaral or narinig na mensahe na si Lord nagpapatawad, si God nagbe-bless, malawak yung pag-unawa niya, malawak yung pagmamahal niya, malawak yung kanyang pag-intindi. Pero nakalimutan natin or kinalimutan natin or ayaw nating basahin. That sometimes God closed the door, mga kapatid, for us. That's why I have this preaching, mga kapatid, when I dreamed that, I titled that message, mga kapatid, when God closed the door. Isa yan sa pinaka-nakakatakot na mangyayari sa atin, mga kapatid. I tell you, mahaba ang pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon. Pero tandaan din natin na hindi lang siya Savior mo. Siya din ang Diyos mo, mga kapatid. Kailan tayo matuto, mga kapatid ko, sumunod sa ating dakilang Panginoon? Why? Because is it possible that we are standing here, sing a song, play an instrument, singing hallelujah, there, palakpak, mga kapatid, but we are doing things na hindi ayon sa ating dakilang Panginoon? Na kaya nga nating kumanta na naglalasing tayo eh. How great is our God? Pero yung ating ginagawa, mga kapatid, sa sanlibutan, nandoon tayo. Tingin nyo ba hindi nasasaktan ang ating Panginoon? Akala nyo ba ang Panginoon, mga kapatid ko, is infinite na spiritual na hindi siya? No. Araw-araw, minuto, segundo, umiiyak ang ating Panginoon sa bawat tao gumagawa ng kasalanan at sa mga taong napapahamak. Bakit? Bakit tayo naghihirap? Dahil di naman siya yung inuuna natin. Hindi naman siya nilalaman ng puso, isipan natin. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil wala siya eh. Wala naman siya. Kapag kasama mo si Kristo na sa puso't isipan mo siya, lalayo ang demonyo at mga kasalanan sa iyo. Kaya lang lumalapit yan sila. Bakit? Hindi na siya ang nilalaman yan eh. Mga mundong bagay na, mga bagay sa sanlibutan na nasa isip puso mo. Kaya mabilis ka lang hatakin ang sanlibutan. But I tell you, church, let us put on our mind and our heart
na nasasaktan din ng ating Panginoon sa tuwing ikaw ay nagkakasala? Tingin mo ba, nung pinagpalit mo siya, iniwanan mo siya, mga kapatid, na inakala mo, Lord, malawak naman pag-unawa mo. Tingin mo, hindi umiyak ang ating Panginoon? No. Tingin mo ba kapag ikaw nahihirapan sa kalagayan mo, sa problema mo, yung bagay na meron kang encounter ngayon, na umiiyak ka dahil sa karamdaman, alam mo, nasasaktan din ang Diyos. Alam ng ating Panginoon. At ang pangako ng Diyos na hindi kanya iwanan pabayaan, nang jadyaan niya ng ating Panginoon. Pero ang problema lang, hindi siya makakapag-penetrate. Bakit? Dahil hindi mo naman siya inaalaw sa puso't isipan mo. The only thing that God will work if you put Him at the center of your heart, mga kapatid. If you give your whole life to Him and said, Lord, take over to my life, Panginoon. Ikaw ang magmaneho. Ayaw ko, Panginoon, na ako ang mangunguna. Dahil pag ako ang nangunguna, napapahamak ako. Madalas akong napapahamak, Panginoon. But if you allow Him to work, if you allow Him na siya po maging sentro ng pang-aaral mo, ng iyo pong buhay, ng iyo pong, mga kapatid ko, business at anumang bagay na yan, I tell you, if God will work, walang bagay, sinumang demonyo o kapahamakan ang kayang magwasak sa'yo. If God is with us, then who can be against you? That His promise, mga kapatid. Let's come to the altar, mga kapatid, and let us pray and ask the Lord, God, heal me, God. Come on. If you need healing today, if you need spiritual healing, if you need physical healing, my buddy, I tell you, God is here, my buddy, to heal you. Hallelujah, hallelujah. God is inviting us, my buddy, amen. That Jesus, He wants you to live a life as simple, just like Him, Matina. Na hindi mo na kailangan pa, mahirapan pa mga buhat bagay mo. Ang kailangan mo lang, mga Matina, ay isukot bigay mo buong puso't lakas mo sa ating Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ikaw mabuhay ng matuwid at maayos sa Kanya. That's why we go, mga kapatid, the simplicity that is in Christ. He is the answer to every need. Jesus is the answer to every need and every problem that we will encounter in this life. Sa lahat ng mga na-encounter mo, sa lahat ng kahirapan mo, Jesus Christ, siya at siya lang ang solusyon at siya lang ang kailangan mo, kapatid. I tell you, kung sa tingin mo pera o posisyon, hindi yan ang tunay na kailangan mo. Ang kailangan mo lahat, higit sa lahat, ay ang glory ng ating Panginoon. That's why you need to empty your heart, to empty your mind, so that the glory of the Lord will be revealed. At kikilos ang ating dakilang Panginoon, because the moment that your heart is empty and your mind and you are welcome His presence, His Jesus, then that's the time that God will fill you and bless you at makakilos ang ating Panginoon. Come on. Come on, invite Him. Invite Jesus to your heart right now. Yeah. Jesus, 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 Jesus. Remember our opening verse. And hold to the simplicity that is in Christ Jesus. Ilagay mo siya, amen. At ingatan mo siya, hallelujah. Kagaya ng pagmamahal mo at pag-iingat sa iyong sarili. Dapat, huwag mong pabayaan si Jesus sa iyong puso. Dapat, siya ang maging sentro at siya ang kasama mo sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. If you need the fullness of the Spirit, Jesus is the baptizer with the Spirit. At kung ikaw ay nababurden, mga kapatid, in your heart for the salvation at sa iyong pong mga mahal sa buhay, tell them, hallelujah, that Jesus Christ is about to come. Tell them the love of God. Tell them that He died for you and for us, for our sins. Tell them that Jesus rose again. Tell them that Jesus can deliver. Tell the world, and let the whole world know that Jesus Christ will come back, that Jesus Christ will heal, that Jesus Christ will save. Come on,
don't allow the spirit of hopelessness, mga kapatid. Hallelujah. Because the Spirit of God will bring hope. The Spirit of God will bring hope to your life. The Spirit of God will give understanding, will give life, will give strength, will give, amen, everything that you ask for Him. Nililito ka lang at dinadaya at nililig lang na sanlibutan. Ang kailangan mo higit sa lahat ay siya at si Lord pa rin at si Lord pa rin. Ang kailangan mo lang ay isuko mo muli ang buhay mo at lumapit ka kay Kristo and say, God, take over my life, Lord. Ikaw ang manguna, God. Ikaw ang magmaneho sa buhay ko. Ikaw, amen, dapat ang manguna, Panginoon. Come on, come on, come on. Call upon His name. Come on, call upon His name. If my people if my people are humble, kung ikaw ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon, lalapit ang Diyos sa iyo, mga batid. Hallelujah. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Yes, Jesus. Yes. Come on, if you want to weep, you can weep. If you want to cry, you can cry. Lumapit ka sa ating dakilang Panginoon at buksan mo ang iyong puso't isipan na si Lord ang maghari. Dahil kailanman hindi ayon sa kalooban ng Diyos na ang buhay mo maging magulo. Because God is very clear. If you give your life to Him, you will live a life abundance and you will have eternal life. Come on! Come on, faithful! Come on, loyal! Tinatawag tayo ng ating Diyos ngayon, mga kapatid. Come on! Come on! Where is your loyalty right now? Nasa huling kapanahonan na tayo. Ngayon pa ba natin bibitawan? Ngayon pa ba natin magpapalit ang kaligtasan? Dapat mas lalo tayo maging agresibo at mapagbantay. Wala dapat makakaakaw sa iyong kaligtasan. Wala dapat makakapagnakaw sa iyong katapatan. Manatili kang tapat, manatili kang tapat, manatili kang loyal. Dahil ang Diyos ay tapat din na nangako sa iyo sa pagdating na huling araw that the rapture will come. God will save you. Come on, loyal. Sige, mga matapat na lingkod ng Diyos. Sige, mga faithful. Patuloy lang sa maging matapat. Patuloy lang maging loyal sa Kanya. Dahil kung darating sa buhay natin na si Lord na ang magsara ng pintuan, si Lord na ang magsara ng pintuan ng kaligtasan, si Lord na mismo ang magsara ng kaligtasan, nakakatakot na bagay at nakakatakot yan. Kaya huwag mong hayaan na ang pamilya mo at ikaw ay maagaw at manakaw ng kaaway. Let us save our family and yourselves na manatili sa ating dakilang Panginoon. Wala nang iba, sa'yo ang aming Yes. Sige. Sikapin mo at ingapin mo na wag mawala si Kristo. Wag mong ipagpalit si Kristo. Wag mong bitawan si Kristo. Hayaan mo na siya ang kumapit sa kamay mo. Hayaan mo na si Lord ang manatili at manahan. At kung nais mong umiyak at sumigaw, malaya ka ngayong umaga, mga kapatid. Because the presence, His glory is here. God is here. God is here to love you. God is here to love you. God is here to forgive you. God is here to bless you. Kailangan mo lang gawin. Surrender your life. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw Come on. sa'yo ang Just keep it simple.
faithful to God. Stay loyal to Him. Unahin mo ang katuwiran, kaharian niya. Yeah! Come on right now. If you want to receive the power of the Holy Ghost, Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. Jesus will fill you with the Holy Ghost and with fire by the authority of the Word and by the power of the name of Jesus. Receive ye the gift of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Shout hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala Jesus, Jesus. sa'yo ang aming Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Come on, be filled with the Holy Ghost.